The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nagtrabaho bilang karpintero na may ginawang kwarto sa isang misteryosong bahay kung saan tila nababalot ng kababalaghan ang mga nakatira dito. Ako si Kenneth at nangyari ang aking kwento nung ako ay umuwi sa probinsya ilang taon na ang nakalipas. Nang mamatay kasi ang aking lola, ay dun ko naisipang dumalaw at nagpasya akong dun na lang din manirahan. Hindi nagtagal ay naisipan kong maging karpintero. Tutal ay yun din naman ang aking naging trabaho sa Maynila at mas sanay na ako sa mga ganong klaseng trabaho. Ang nakakapagtaka ay ako lang ang tumanggap sa isang nagpapagawa ng bodega na isang pamilyang bagong lipat lang sa aming bayan. Ayon sa mag-asawang nagpapagawa, ay para daw ito sa anak nilang si Mark na nakita kong mukhang sakitin. Isa lang daw kasi ang kwarto nila sa bahay at sa sala lang natutulog si Mark, kaya naisipan nilang magpagawa ng bodega na magsisilbing kwarto niya. Isa sa misteryo sa akin ay ang tila ayaw ng ibang manggagawa na kunin ang trabaho at ako lang mag-isa ang gumawa ng bodega sa likod ng bahay nila. Bala ko sanang magpagabi, ngunit pinatigil na ako ng mag-asawa. Pagsilip ko kung saan nakapwesto si Mark ay nagulat ako. Dahil nasilip kong pinapasok si Mark sa loob ng kulungan ng aso sa loob ng kanilang sala. Dun ko napagtanto na dun siya matutulog at yun ang kanyang pansamantalang kwarto. Kinabukasan ay bumalik ako para magtanong kay Mark at nagulat ako sa kanyang binulong. May kakaiba daw na nangyayari sa kanyang mga magulang kapag gabi at para siya ay maging ligtas sa kanila ay kailangan niyang manatili sa lugar kung saan hindi siya maaabot ng mga ito. Kaya sa kulungan muna siya pansamantala hanggat di pa nagagawa ang bodega. Ilang gabi ang lumipas at binilisan ko na ang paggawa ng bodega para may matuluyan na agad si Mark. Hindi mawala sa isip ko ang babalang binulong niya sa akin tungkol sa kanyang mga magulang. Ang nakakabagabag pa ay ang bali-balita sa aming bayan. Bilang bagong lipat sa amin ay lagi akong binabalaan ng aking mga kapitbahay tungkol sa mga ganap sa aming bayan. Isa na rito ay ang usap-usapan na simula daw nang lumipat ang pamilya nila Mark sa amin ay sunod-sunod daw ang mga nawawalang tao. Kaya rin daw walang gustong magtrabaho sa pinapagawa nila ay sa takot na baka may mangyari sa kanilang hindi maganda. Sa dami daw ng lumipat sa aming bayan tulad ko, ay ang kanilang pamilya lang daw ang nababalot ng kababalaghan at isang mabigat na paratang. Dahil maraming nagsasabi na mga aswang daw ang mag-asawa at dinakip nila ang batang si Mark para ito ang susunod na magmana ng kanilang pagkamaligno. Naalala ko ang babala ni Mark na may kakaiba sa kanyang mga magulang. Sa aking pag-alala kay Mark ay naisip kong silipin ang kanyang kalagayan at bantayan siya habang ginagawa ang kanilang bodega. Kaedad ko lang si Mark, ngunit sobrang payat at liit niya na tila kulang sa sustansya at nutrisyon ang kanyang katawan. Nang matatapos ko nang gawin ang bodega, ay kinausap ako ng mga magulang ni Mark at nagbayad ng malaki dahil ako lang daw ang tumanggap sa kanila. Ang katotohanan
ay bala kong itigil ang paggawa, ngunit natakot na baka hanapin nila ako at patayin. Bukod doon ay matindi ang aking pag-aalala sa kalagayan ni Mark. Sa ilang linggo ng aking paggawa ay naging malapit na ako sa kanya at hindi ko maatim na manatili siyang natutulog sa isang kulungan para lang matakasan ang kanyang mga magulang sa gabi. Isang gabi ay naisipan kong sumilip sa bahay nila Mark at nakitang nagluluto ang mag-asawa. Bala ko sanang kausapin siya na tumakas kasama ako, ngunit hindi ko mahanap si Mark. Nang paalis na ako ay napatigil ako dahil sa aking nakita sa kanilang kusina. Hile-hilerang laman loob ng tao ang nagkalat sa loob at halos masuka ako sa aking nakita. Doon ko napansin na pamilyar ang mga suot at ulo ng ilan dito at sila ang mga tao na nawala simula nang dumating ang pamilya ni Mark. Agad akong tumakbo pa uwi bago pa nila makita. Nanginginig ako sa takot habang tumatakbo pabalik dahil nangangamba akong mahabol ako ng mga aswang. Nagmamadali akong humingi ng tulong sa aking mga kapitbahay at nagpasya kaming tumawag na sa pulis para puntahan ang bahay nila Mark. Pagdating ng mga pulis ay nakita nila ang mga laman ng tao at hindi na nanlaban pa ang mag-asawa. Sa kasamaang palad ay hindi nila natagpuan si Mark at pinaniniwalang isa siya sa mga nakatay na. Agad namang napatawan ng pagkakakulong ang mag-asawa. Ilang gabi ang lumipas at aking pinagluksa si Mark at nagpasya akong gusto kong harapin ang kanyang mga magulang. Ayon kasi sa mga pulis at sa mga tagabayan ay hindi sila aswang dahil hindi naman sila nagbabagong anyo simula nang sila ay mahuli. Nang puntahan ko ang nanay ni Mark para kumprontahin sa kanilang nagawa, ay sinabi niyang hindi sila ang dumakip at pumatay sa mga taong nawawala. Higit sa lahat ay hindi daw sila aswang at hindi nila pinatay si Mark dahil pinoprotektahan lang nila ito sa malagim na katotohanan na si Mark pala ang aswang at kailangan niyang kumain ng laman ng tao. Nais nila itong ilipat sa bodega para hindi ito makatakas sa tuwing may napapatay siya. Si Mark daw ang pumatay sa mga nawawalang tao at ngayong hindi na siya nakakulong ay malaya na siyang papatay. Matapos nun ay umalis na ako sa probinsyang iyon at hindi na muling bumalik pa. Dahil nagsisisi akong napalapit ako sa isang aswang, kaya ngayon ay natatakot akong hanapin niya ako. Sana lang ay maalala niya ako bilang kaibigan na isang dating karpintero.